Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Ito na nga, Senator Amy Marcos, binumeltahan ng spokesperson at House Speaker ng Kamara patungkol sa budget ng tulay sa San Juanico Bridge. Matapos binuraot ang pondo para dito. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. House Speaker at spokesperson ng Kamara, dumipensa sa buwelta ni Senator Amy Marcos patungkol sa isinasagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ayon pa kay Senator Amy, ay nasa milyon-milyong pondo ang nakalaan para sa nasabing tulay. Ngunit pintura at kaunting rehabilitasyon lang ang isinasagawa. Narito ang buong detalye. Thank you, Ma'am Princess. For today's first question, we call on Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, Attorney. Ma'am, would you have any information if there are members of the House who are stranded in Israel? Initially po kasi yesterday, there were reports that 2 Kongs were trapped, but Sec. Jen Velasco identified 2 Kongs who requested for their travel clearance but canceled because of the tension in the area. So, meron po bang bumiyahe papunta doon or dumaan doon? Sa pagkakaalala ko, hindi mga miyembro ng Kamara ang mahilig mag-abroad. Pero, ganun pa man, sa pagkakaalam ko, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. Following the statement of Secretary General, I think may mga nagplano pero hindi natuloy. Pero again, from what I was informed, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel at this time. Thank you po. Thank you, Tina. Billy Vegas from Abante Politico. Please proceed with your questions. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, tatanong ko lang po, may tugon po ba yung House dun sa mga patutsada ng mga senador dun sa wage hike? Kasi sabi nila, tayo raw yung dito raw nagtagal, tapos parang ang dating mamadaliin sila, tapos kasalanan pa nila. Well, tungkol sa wage hike bill, dito klaro sa akin. Napag-research ko naman yung tungkol sa panukala ng Kamara for the 200 peso wage hike bill. Hindi lang kasi tungkol sa amount ng gusto nating iangat na sahod eh. Kasama sa version ng House, yung mga protection din na ibibigay sa mga small, medium enterprises, mga exemptions, transitional provisions para dahan-dahan ang pag-implementa ng batas kung pagbigyan ng pagkakataon na maupuan ng Senado at ng Kamara yung final versions ng both houses. Kaya yung usapin na matagal na ipasa ng Kamara yung House version dahil hindi lang naman siya isang bagay na tinaas lang natin yung sahod. Pinag-aralan din at inalam na to make sure na balanse yung batas na maipapasa ng Kamara. Hindi lang para sa manggagawa, pero para din sa mga negosyo na pwedeng maapektuhan dahil gusto natin pangkalahatan yung magiging epekto ng legislated wage hike bill. Ma'am, tanong ko na rin po yung sinabi ni Senator Amy. Parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge. Ba't daw po ganun? Well, according ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez. And bilang isang taga Tacloban, as the representative for
that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Thank you po. Thank you, Billy. Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning, Attorney Princess. Ma'am, follow-up lang po sa Israel. I understand na walang kongs, pero may mensahe po ba yung Kamara sa mga kababayan nating naiipit doon, lalo na may mga naitatala ng nasaktan at may mga gusto na ring magpa-repatriate po? Yes, the House, of course, will tututukan ng Kamara yung sitwasyon ngayon sa Israel at inaasahan naman natin na ang Department of Foreign Affairs will do its job to protect our citizens at makikipag-ugnayan din tayo sa ahensya to ensure na lahat ng ating mga kababayan, may posisyon ka man o wala, ay mapoprotektahan sa sitwasyon ngayon na nangyayari sa Israel. Opo. At ma'am, sa opening statement nyo, nabanggit nyo rin na talagang nakatutok na yung Kamara sa pagsalubong din ng 20th Congress. Tanong ko lang po, dito sa paglaban ng fake news, paano po natin tututukan yung mga panukala sa paglaban sa fake news? And I'm asking this kasi recently lang, mismong isang senador, si Senator Bato de la Rosa, ay nag-share nga din ng isang AI-generated content na against sa impeachment, wherein si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong nasabi niya na isang worrisome to, na isang pampublikong official pa yung nag-share ng video na may AI content, and even si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sinabi nga din niya na kumbaga he's propagating alay. Sa panig po ng liderato ng Kamara, ano po masasabi nyo rito at doon din update sa paglaban sa fake news? Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat hindi sa atin ang gagaling yung pag-propagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil nasa posisyon ang isang public official para ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi lang to irresponsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapag-usapan kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan mapasa para magkaroon ng tamang mga alintuntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Hindi lang apektado ang mga public officials pag fake news at disinformation. Mga regular na mamamayan, madami na tayong nakita na mga ganyan na naapektuhan ang kanilang buhay, mental health, emotional well-being, including fear of their physical well-being na pinanggagalingan because of fake news, disinformation sa social media. So we need to be, unang-una as public officials, be the example to
be the ones to lead yung propagation ng tama at accurate na information. Sabi nga lagi, the truth shall set us free, not AI, not fake news. Thank you, Mela. Earl Tobias from IBC 13. Attorney Princess, good morning po. Ma'am, natanong ko rin po nito kahapon na si spokesperson o impeachment, si Attorney Odi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Meron po kasing mga bagong alegasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit 1/3 yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga alegasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po, ma'am? Siguro, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, ma'am. Kakabit lang din po ng istoryang impeachment. May stand po si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol po sa usapin ng inhibition ng mga senator judge. Basahin ko lang po yung part ng statement niya. Kung kapag inhibit, nakakalusot pa siya, din na kailangan sabihin kung ano yung posisyon niya, guilty ba or not guilty. The Senate Minority Leader is calling for the senators to actually take a stand po na wag na mag-inhibit, mag-convict or sabihin na convicted or acquitted based on their own judgment po. Kayo po ba, ano po yung take niya sa inhibition? Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial, na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Nung hinaral sila bilang senador, kasama yun sa tungkulin regardless kung ano yung naging desisyon nila para sa pagtakbo. Pero once na nanalo na sila bilang senador, kasama na dito, hindi lang yung politika nila, pero yung tungkulin nila sa mamamayan, tungkulin nila sa saligang batas, nagampanan ng kanilang trabaho bilang senator judge pag sila ay naging isang impeachment court. Hindi ko masasagot kung magmo-move ang impeachment, ang prosecution panel for inhibition. Pero importante na ang ating mga senator judges ay mapakita nila na willing sila, sinumpaan na nila, they took their oath, 'di ba? As a senator judge, na gagampanan nila yung sinumpaan nilang tungkulin na magiging impartial sila doon sa pagsuri, sa pagkikinig ng mga ebidensyang ilalahad at magdidesisyon sila hindi ayon sa politika, hindi ayon sa politiko, kundi ayon sa ebidensyang mailalahad sa impeachment trial. It is their responsibility according to law, to the Constitution, at it is their responsibility to the Filipino people to see to it that they will decide according to their conscience with
impartiality, not based on politics or any political affiliation. Thank you. Follow-up lang, ma'am. So is it right to say po that somehow you share the same sentiment with Senate Minority Leader Coco Pimentel for senator judges to take a stand? Yes. Dapat kasi yun ang role nila sa impeachment trial. Ang role ng House of Representatives is to prosecute. We have the prosecution panel that were given by the plenary the authority to prosecute the articles of impeachment. We also have our own spokesperson for the impeachment prosecution panel para mapaliwanag yung mga detalye na nangyayari. May kanya-kanya tayong role dito sa lahat ng prosesong to. Gagampanan ng Kamara ang kanilang role sa prosesong ito. Kailangan gampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin at obligasyon ayon sa konstitusyon para sa mamamayang Pilipino. Thank you. Last na lang po from my end, ma'am. Yung dun lang sa usapin ng wage hike, balikan ko lang po. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng Kamara yung panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng 200 peso wage hike bill? Pwede po ba tong isalang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, pwede siyang na-file ulit sa 20th Congress. At binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa proteksyon din sa ating mga small, medium enterprises. Yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating mga gagawa at ang ating mga employees at ang mga employers. Thank you, Earl. Tina Panganiban Perez from GMA7. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tanong ni Mela on fake news. Doon sa measures na ifa-file po sa 20th Congress, do you think dapat mas mabigat yung parusa para sa public officials who will spread, create, propagate misinformation, disinformation, and malinformation? Well, as public officials, we all have a greater responsibility to advance truth and to avoid disinformation para sa public. Gusto natin ang bawat mamamayan ay pag sila'y nagdidesisyon ayon sa tamang impormasyon. Now, kung ano yung magiging penalties for public officials, it's really up to the plenary, to the members of the 20th Congress to initiate the legislation and discuss what would be the right penalties for public officials that knowingly, intentionally, and in bad faith propagate fake news, disinformation, and use AI-generated content to cause intrigues, instability, destability, and yung mga paninira sa ating proseso. Ma'am, on impeachment naman po, may statement po kasi yung spokes ng impeachment court na hindi raw sa kanila ang foot dragging kasi ang dami raw nilang nagawa in 1 week. Yung process daw ang mabagal gumalaw, tapos disrespectful din daw ang litigants kapag kine-question nila yung korte. Kung gusto raw ng House na mapabilis yung proseso, i-file na raw yung dapat i-file. Well, action speaks louder than words, no? Siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa co-convene ng impeachment court. But yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. It is up to the prosecution panel to
file the necessary motions that they need to file. But ito lang din po, no, aklaruin ko lang din. Yung mga requirements na hinihingi pa sa prosecution panel, hindi yan kasama sa Constitution eh. Ang requirement lang ng Constitution, a verified complaint that is sufficient in form and substance. That was voted upon by the members of the House of Representatives. That was transmitted to the Senate. A certification, similar to a certification of non-forum shopping, we do not find that in the Constitution. We need to abide by what is provided by the Constitution. Whether galing sa House or galing sa Senate. So, ang gusto natin maging maayos at tama yung proseso. And naniniwala naman din po kami that the House Prosecution Panel is ready. They are capable, they are competent to try this case